Isang nakakawindang na Pasko ito para kay Vilma Santos kasi biglang-bigla, she became the most hated woman in the world. And I mean, the world. Kasi may mga OFW din na nag-react sa sinabi niya di umano sa video na ito. Ako na apektuhan din ako. Pero at the latter part, I know, mas alam ko sarili ko kasi eh. I mean, sa totoo lang, mas alam ko rin kung sino si Raul. But you see, ito yung mga nagbabash, kuminsan papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinasite ko lang ang sarili ko, sinasite ko ang sarili ko, na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. But at the same time, nakasite din sa sarili ko. There are some people, yun talagang nang babash lang, walang intensyong iba. Ang sinasite ko ang sarili ko na, you know, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hate you. Sa episode na ito ng Time to Talk, pag-uusapan natin ang pinakamainit na topic ngayon. Natapobre ba si Vilma o baka naman ipinagtatanggol lang niya ang kanyang asawa sa laro ng politika? Sino ba talaga ang tinutukoy niya sa mga binitawan niyang salita? But before we start, again, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Big deal lagi ang Noche Buena sa pamilya ni Vilma Santos. There were years na sa bahay niya sa Alabang ginagawa, minsan out of town, pero meron ding mga out of the country para naman makasama niya ang mga kapatid na nakabase sa California. Alam nyo, very generous si Vilma sa mga nagsisilbi sa kanila. Yung mga hindi nagpasko dahil kailangan nila magtrabaho. Sa mga waiter ng catering, ang pakayawari ko tig to 2,000 ang tip niya sa bawat isa. Siyempre, may holiday pay pa ang mga waiter. Mababa naman talaga ang loob ni Vilma sa mga simpleng tao. Itong huling Noche Buena, I have no idea kung anong naging kaganapan sa pamilya niya. Tiyak lang ako na hindi 500 pesos ang budget nila sa handa. But I am sure na bothered si Vilma sa pamaskong handog sa kanya ng mga netizens. Paano ba naman? May naglabas sa social media ng mga pictures sa asawa niyang si Ralph Recto, ang anak nilang si Ryan Christian, at larawan niya mismo where she supposedly said, eto, to paraphrase nasa itaas kami at nasa baba ang mga bashers at gusto nilang kunin ang aming posisyon. Siyempre, marami ang nag-react dito. Tinutulig sa si Vilma. Ito ang ilan sa mga comments. Insensitive ka, madam. Nakarating ka lamang sa itaas dahil sa aming mga umiidolo sa iyo. Pati asawa mo nakarating sa itaas dahil sa suporta namin sa iyo. Ito pa. Masama pala ugali mo. Pati yung grammatically wrong na quote na ina-attach sa kanya, naungkat. Ito yung naalala niyo, you can never can tell. I am sure pati yung Betamax scandal niya, ito yung mga 1980, may pilit na naghahanap. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon, fake yun. Pero, parang tahimik ang mga solid Vilmanians. May 2 o 3 ang nagtanggol. Pati ba mga Vilmanians na galit sa kanya, kaya lang di sila umiimik? Yung mga unofficial Vilmanians naman, ito yung mga, alam nyo, yung mga nanonood ng mga pelikula niya dahil humahanga sa kanya, sila disappointed din. Ang totoo, nung unang kita ko pa lang doon sa ulo ng balita at quote na supposedly ay sinabi niya, may alinlangan na ako. Ano ba ang konteksto nung sinabi niya? Pinapalabas kasi ng mga detractors niya na minamata ni Vilma ang mga simpleng mamamayan. As we're doing this, hindi pa namin mahanap yung full interview, kaya magkikwento muna ako sa pagkakakilala ko kay Vilma Santos as a politician sa loob ng napakahabang panahon.
Minsan ko lang nasabi na natatakot ako nung una siyang tumakbo bilang mayor ng Lipa noong 1998. Kasi naman kahit siguro si Mother Teresa ng Calcutta pa ang sumali sa politika, tiyak na madudungisan ang pangalan. At akala ko dumating na yung oras na yon during the launch ng manunuri ng isang libro kung saan si Vilma ang cover. Siya dapat kasi ang guest of honor, pero di siya sumipot. Siyempre, na-disappoint ang lahat. Yun naman pala, nagkaroon siya ng death threat dahil may tinibag siyang sindikato ng droga. Sa puntong yun, isinugal niya ang buhay niya. Kaya lumalabas na talaga at patunayan niyang sincero naman siya sa pagiging mayor. Dumaan ang mga dekada at nagpalipat-lipat na siya ng posisyon. Governor at congressman at ngayon balik governor. Napanatili ni Vilma ang malinis na pangalan kahit na saksakan ng dumi ang larangan ng politika. Sa lahat ng mga artista na pumasok sa politics, siya ang nag-number 1 na may pinakamalinis na reputasyon. Pati nga mga political commentators, yung mga dating tumatawag sa kanya ng baduy, humanga sa kanya. Pero may nag-shift sa political career niya nitong huling halalan. Tumakbo siya muli bilang Batangas Governor. Okay lang yun dahil marami naman siyang napatunayan. Magaling siya talaga. Kaya lang, pinatakbo na din niya ang mga anak niyang sina Luis Manzano at Ryan Christian Recto. So ano ito? Nagtayo siya ng political dynasty. Tapos nakapwesto na ang asawa niyang si Ralph Recto bilang finance secretary that time. Ang unang reaksyon ko doon, there goes her National Artist Award. Alam nyo, ang arts and culture at ang politika ay di pwedeng magsama. Magsisipaan at magsisipaan yan. True enough, ayun, may blind item na lumabas noong November na parang pinatutungkulan na laglag na si Vilma sa level 2 sa pilian ng national artist. Kasi alam nyo, sa national artist sa selection, may elimination levels. 1, 2, 3, at 4. Malacanang ang pang-apat. Hindi ako kasali this time sa selection committee ng national artist. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero, nagtanong-tanong ako kung si Vilma nga ba ang tinutukoy sa blind item na nalaglag from the list of nominees. At ang nakuha kong sagot ay oo. I can be wrong dahil alam ko ay Enero pa ng 2026 ilalabas ang official list. Pero malamang sa malamang, laglag na siya sa level 2 pa lang kung saan pinakamabangis ang mga hurado. Well, now, I should know dahil dun ako nakapwesto nung araw at alam ko ang galawan dun. Nakatitiyak ako na ang isang dahilan kung bakit laglag si Vilma sa National Artist Award ay dahil sa pagtatayo niya ng political dynasty. Sa mga Vilmania sa magtatanong, ano naman ang kinalaman ng pagiging politiko ni Vilma sa National Artist? Total, mahusay naman siyang artista and I agree with you. Pero ito yun, ang National Artist dapat nagsisilbi sa bayan. Oo, nagsilbi si Vilma ng mahusay at may dangal. Malinis ang pangalan. Pero sa pagtatayo niya ng political dynasty, ang dating nun, di ba parang pinagsilbihan niya muna ang kapakanan ng pamilya niya? Di ba parang ganun yun? Sa mga Vilmanias, alam na alam nyo na matagal ko nang gusto maging national artist si Vilma kasi deserving naman siya. Sumama pa nga ang loob ng ilan sa inyo kung bakit nauna pa si Nora Honor na naging national artist. Actually, hurado ako dun sa time na naging national artist si Nora. Pero maipagtatanggol ko kung bakit si Nora ay naging national artist that time. Pero ibang kwento yun, medyo mahaba. Next time na lang. So balik Vilma tayo. Ang totoo, ako mismo nadismaya dun sa political dynasty na itinayo ni Vilma. Pero idea ba niya yon o idea ni Ralph? Sa nangyayari ngayon, talagang damay si Vilma sa mga kaguluhan na nangyayari kay Ralph Recto. Siyempre, ipagtatanggol niya yon kasi anong klaseng asawa naman siya kung di niya yon idedepensahan? Ito ngayon ang nakikita kong senaryo. Baka ang ending ay mas galit pa ang mga mamamayang Pilipino kay Ralph Recto
kaysa sa mga sangkot sa flood control program scandal. Bakit? Hindi naman kasi lahat tinamaan ng baha. Pero nakasimpatya tayo sa mga taga Bulacan, Pampanga at iba pang mga lugar na biktima ng baha, lalo na sa Mindanao. Maganda yun actually. Dapat nga talaga magkaisa tayo. At saka ang bottom line doon, nakurakot ang mga buwis natin na dapat sana ay pang flood control. Ang sakit nun pero ang mas masakit ay ang sinasabing ginawa ni Ralph Recto sa pondo ng PhilHealth kasi apektado tayong lahat. Binaha ka man o hindi. Healthcare is so bad in this country na maisusumpa mo ang gobyerno. Kahit yung mga afford ng private hospitals na antig sa mga pagdurusa ng mga nasa public hospitals. At mahal magkasakit. Di biro yan. Aaray ka kahit mayaman ka. Etong gobyerno na ito, imbis na makatulong, ayun, nangungulimbat ang pondo. Pero dito talaga sumabog ang galit ng mga Pilipino, yung sa VAT. Matagal ng VAT man ang tawag kay Ralph. Ang totoo, pigil na pigil ang mga Pinoy sa pagtuligsa kay Ralph. Ito ay dahil lamang sa respeto kay Vilma. Oo, ganun siya kamahal ng mamamayang Pilipino. But now na may kaso na kay Ralph sa ombudsman, fair game na sa lahat. At sa kasamaang palad, dahil si Vilma Santos ay naging isang rekto, damay-damay na yan. 60 years na maganda ang pangalan. Masisira lang ng ganun-ganun lang. Nakakahinayang. Ang husay-husay pa ng mga artista, isa sa pinakamagaling ever. Tapos ito yun. With Nora Honor-Gan, Vilma Santos is now the longest reigning queen of Philippine movies. It will break my heart, all our hearts, to see her career and reputation get damaged in this latest scandal. I feel for Vilma. Naawa ako sa kanya. Kasi naniniwala ako na ang tinutukoy niya dun sa controversial video ay ang mga political rivals si Ralph Recto at ang mga trolls na mga kalaban nila. Yung sinasabi niyang mataas at mababa, political positions yan, hindi estado natin sa lipunan. Knowing Vilma, never siyang magsasalita sa ganong klaseng tono at never siyang manlalait na mga mamamayang Pilipino na nagtaas sa kanya.